Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 10, 2026. So, Friday na naman at umakyat naman ng konti yung index natin. Nag-up siya ng 0.14%. Nag-close po siya 6,098.21. Mas mataas sana yung closing natin pero medyo nauntog tayo malapit dito sa MA 100. Pero ang good vibes sa kanya, at least wala tayong net foreign sell. Pero remind nyo, 4 billion pa rin kasi yung pinaka net foreign sell ng market natin. Okay? So nag-close tayo with 2.33 million net foreign buy. Pero buti na lang, sinalo siguro tayo. Si ICT siguro pinakamalakas na net foreign buy sa market kasi more than 300 million yung kanyang net foreign buy. Okay po. So galawan sa global market, parang ang gulo ng balita, no? So parang hindi na ulit pinadadaan yung mga barko doon sa Strait of Hormuz, pero hindi naman masyadong nag-react si US market natin. So actually maganda pa nga yung closing nila kagabi. So European stocks maganda yung galawan ngayon. Yung futures pala ng US medyo mapula siya ng konti lang naman, pero hindi naman aggressive yung pag-drop. Tapos sa Asian markets is majority is okay naman po yung galawan. So sa crypto naman, maganda yung crypto kasi nag-stay siya ng above ng 71K levels natin. Okay? So dito sa Philippine markets, hindi naman ganun kalaki yung galawan ng mga, especially yung mga may volume na stocks natin, mga 5% lang yung nakita natin na pinakamalakas. So mining, may gumalaw. Itong si APX natin, nag-up siya ng 5.81%. So meron siyang, malakas pa rin yung niya, net foreign buy 67.21 million. Tapos si Megawide, ito medyo pumitik, nag-up siya ng 5.71%. Mukhang reversal candle. So meron siyang 308K net foreign sell. Tapos si Cebu Pacific up ulit ng 5.18%. Maganda rin galaw nitong si Cebu. Silipin natin mamaya. So meron siyang 10.2 million net foreign buy. Tapos si dito, ayan, bumabalik. Nag-up siya ng 4.35%. Pero kahapon bumagsak si dito. So meron siyang 3.51 million net foreign buy. Tapos si MRC nag-up na 4.21%. Meron siyang 4.6 million net foreign buy. Tapos si ICT nag-up ng 3%. Meron siyang 381.68 million na net foreign buy. So ito yung medyo humatak ng index natin for today, especially sa net buying. Okay? So yun po yung mga pag-uusapan natin. Hopefully hindi mabasag yung ceasefire na yan. Very delicate siya. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa mga usual na viewers ng market natin. Mahina pa rin kahit nag-bounce na si PSE. So aral na lang ulit tayo over the weekends, company reviews, mga sample trades sa market. Mahirapan pa yung market natin kasi inflation naman yung kalaban natin ngayon dahil sa sobrang mahal ng gasolina, di ba? Especially yung mga diesel pala. So, ginagamit sa mga truck. So, halos doble na, triple na yung presyo, di ba? So, ayaw na magbiyahe ng mga nagdi-deliver ng mga goods. Fundamentals, yung mga risk management, check mo na lang. And then, basic learnings po dito sa market natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe din, maraming salamat dito sa Palabi Trader Crypto ko to para sa mga cryptos, play to earn games na reviews natin. So, double check mo na lang. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader. Check mo na lang po yung mga posts natin or dito sa Palabi Trader na Facebook page para updated ka. So, check mo na lang. Tapos sa Twitter, wala pang summary si Philippine Stock Exchange. Medyo tinatamad din siya kapag walang maganda nangyari sa market. So, basahin ko na lang yung mga na-post natin dito. Foreign funds bought, Bank of Commerce, China Bank, East West, Isen, Alter, AP, Ani, Emperador, FCG, CIC Green, ABA, Aboites, Costco, Alicrit, MRC, Dito Globe, Tel, Cebu, ICT, Mac, Plus Web, Aldi, APX,
at saka CPX. So foreign funds sold, BDO BPI, DHI, ACR Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, GSMI, IMI, AC, AGI, DMC, JT Cap, IRIT, sino to? MEG, Converge, Bloom, Pure Gold, Robinsons, Wilcon, 18 Nickel at saka si OGP. Okay? So sa PSC market, ito yung closing natin kanina. So meron naman malalakas dito. Si Metrobank, nag-up siya ng 4.5%. So siya lang yata sa mga banks. ICT, 3%, Converge, 1.3%, and then PLDT is 0.78%. Okay? So sa losers, CNPF pa rin. Ito pa rin kahapon, di ba? Negative 3.3%. SMPH, binawian, negative 2.86. BPI, minus 2.59. Ali, minus 1.7, pero hataw si Ali kapon. Jollibee, negative 1.74%. May mga holidays pa rin ba tayo ulit sa April? Yan. Dami nating holidays sa April. Tapos ito yung closing nung isang araw to o kahapon. No? Sa US market, malakas yung closing naman nila. Okay. So sa Philippine markets, wala kasi yung summary. Manila Electric Company, Meralco, is pursuing investment plans in Batangas. Nung first half, marami naman berde pero mas marami pa rin talaga yung mapula. Ayan, CNPF pa rin yung nangunguna kanina. Negative 3.7, GGS negative 2.07, JT Cap negative 1.72%. Tapos sa mga winners natin, first half, Metrobank talaga 3.18, ICT 2.7, tapos si SCC 1.67%. ASEAN sees a silver lining in excess renewable energy, using it to sell more clean power amid Middle East-driven energy volatility. Okay? Megaworld strengthen its lead in sustainable office development. Share buyback pa rin, MEG, OPM at saka si AGI. Maynilad reported the strongest annual profit with the net income surging 19% to 15.2 billion pesos. So maganda yung earnings niya. Maynilad. Breaking, Iran forces have not launched any missile at any country during the ceasefire hours up to this time. Ayan. So parang nakaka-problema pa rin sa Strait of Hormuz pero hindi na sila umatake din. So good sign. So mukhang nire-respect ni Iran yung ceasefire deal nila na 2 weeks, di ba? Converge, supporting its infrastructure build-up. Pure Gold is investing 8 billion in 2026 to expand its store network. Megworld expanded its LED certified office portfolio at saka shareholders of Alter approved the shelf registration and future public offering of up to 50 million green preferred shares naman yan at 100 pesos per share. Okay? So, konti lang yung balita natin dito sa market at yung Patreon, hindi ko nabuksan. So, yung mga gusto ng guide, i-check nyo lang po yung Patreon channel po natin. Okay? So, silip tayo dito sa Galawan sa market. Actually, kung isipin mo, okay pa rin naman, no? So, kasi papunta ulit tayo dito sa pinaka-gap area natin. 6.2. 6.2 pala yung gap na yan. Nataas natin. Kasi 6.1 yung madalas kong sabi last time. Pero nandiyan naman, nasa high side yung index. Or malapit sa 6.1. So, 6.2 na lang. Tapos yung RSI natin, sakto, no? 50.4. May good sign din na pinapakita. Reversal sign yung MACD formation natin. So kung walang mga negative news tayo na marireceive for the next 2 weeks, hopefully yung ceasefire mag-hold talaga siya. So expect may mga close na gap tayo dito, no? 6.2 at saka malapit dito sa 6,300 level na index natin. Okay? So hopefully ma-close natin yan by next week. So nag-close tayo 6,098. Up yung index ng 0.14 and 2.3 million lang yung net foreign buy. May mga nag-sell pa rin, no? Okay, so sa mga winners, nanguna si APX, ayun, no, breakout na. Breakout na po. Tapos sa ex-date natin by Monday o Tuesday ito, no? Tuesday. So, congrats sa mga nag-hold, oh. Panalo si APX 5.87, mega-wide, reversal candle 5.7%. Cebu, nakailang gap up na pala to, oh. Ataw din. So 5.18%,
Si Alter, 5%. Pa-breakout. Dito, ayan, si dito. Ayan. Valid yung breakout 4.35%. Sino pa? MRC, breakout din 4.21. Atlas, Consolidated Mining, halos makabalik na rin siya. 3.3%. And then, lastly, si IMI, 2.1%. Hindi ko nakita si ICT. ICT, dito pala siya. 3%. And gap up kasi si ICT. Kaya sinama natin. Robinson, 1.94%. Breakout din siya. Okay. So, sa mga losers, yung may volume na lang, web. Tapos na yata balita ni web. Minus 5.95%. Si 7-Eleven, minus 4.23% drop. Tapos, sino pa? Si Aguiw, okay, naglalaro lang sa taas. Minus 3.7 and then Bloom, nag-drop siya ng 3.69%. Okay? So, nagda-drop na ba yung mga Petron natin? Mga oils. Minus 2% si Shell Pilipinas. Okay po. So, yun lang yung mga movers sa market. Silip tayo ng konti dito sa global. So, yung futures natin, medyo mapula mamaya. Pero kahapon naman kasi malakas. Ayan. Tama ba yung na-post ko doon? Ayan. 0.8 lang siya. Kahapon pala. Pero verde pa rin naman. Okay. S&P Futures, negative 0.05. Dow Futures, negative 0.13. Nasdaq is negative 0.01%. Okay? So, Europe, okay siya. And then, Asian markets natin is okay din naman po yung yung galawan sabad ng Asia. So, next, sa crypto, okay pa rin siya. Malakas pa rin. Kasi 71.8K si Bitcoin, 2.19K si Ethereum, XRP 1.34, Sol 83, BNB 600, and then Dodge is 0.09. Okay? So maganda sa crypto. Balik tayo dito sa index and quick review sa mga trending stocks. Okay, so nahin natin si APX, panalong-panalo . Yung ibang mining stocks natin, hindi natin nakita na sumipa yung galaw nila. So, good vibes para sa mga miners. So, breakout tayo. All-time high ulit si APX natin. So, breakout dito sa 17.75. So, hopefully maging parabolic to. Panalo yung mga holders natin. Kuya, adjust natin yung Fibonacci. Okay. So, pwedeng dito sa 20 pesos na pinaka-next na resistance level na. Mukhang yan din naman lalabas kapag nag-drawing tayo ng trend lines. So, parehas lang. Okay. So, maganda. Pero siguro mag-expect muna tayo ng drop by Tuesday. Kasi meron siyang 1.6 saka 2.4, di ba? 4% na dividends na ibibigay si Apex na. Pero panalo pa rin, di ba? Kasi bumigwas siya dito sa nagtaas. So hindi pa siya overbought, nasa 67 pa rin yung RSI pero bullish nga yung galaw natin sa kanya. Yung MACD ang nagpaparabolic yung galawan niya. Okay? Congrats kung napulot mo to nung kasagsagan na takot sa market, yung mga traders. Nasa more than 27% na yun. Galaw ni APX. So nag-close 18.4 up ng 5.87% and then meron siyang malakas pa rin yung niya net foreign buy 67 million net foreign buy. Okay? Walang catalyst. O tignan natin yung yung gold. Kasi kapo parang nagda-drop yung yung galawan niya . Ayun Okay. So antayin na lang natin yung breakout. Pag nag-breakout ang gold sa MA100, panalo na naman tong mga mining stocks natin. Okay? So very good. Next, Megawide. Tingin ko price action lang si Megawide. Wala naman nakita na aggressive na balita sa kanya. So, on the way siya para makabalik. Pero ang pinaka-picture niya, pinaka-support niya, 2.7. And then, yung next na channel niya is dito sa 3.4. Parang sideways na malaki yung galawan ni Megawide. Hopefully, makabalik siya ulit diyan sa around 3.4. So, nag-bullish na yung RSI 50. Yung level niya and then pa-recover din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So potential pa. May potential pa ng makyat. So maganda yung galaw niya. Nag-close siya 2.96.
may konting untog pero okay lang. Tapos nag-up siya ng 5.7% and 308K net foreign sell. Okay. Next, Cebu Pacific. Hindi natin mamalayan na halos makabalik na ulit si Cebu. Yung kalahati ng drop niya last time, binawi na niya. Nakabawi na siya. So maganda yung galaw, nag-breakout. Ito naman, ang laki din ng trading channel niya. No? Kung papansinin mo yung big picture, ang trading channel niya talaga from 27 to di ba? 38. Ayan. So, ang laki. Ang laki na. Tagal na niya dyan sa range niya, no? Kung titignan mo dito sa bandang kaliwa. So, dyan talaga pinaka-resistance siya. Timing pala pag medyo namimili ka dito sa support. Okay? So, maganda po yung galaw niya. Hopefully, dire-diretso si Cebu Pacific. So, pero nakadepende doon sa Strait of Hormuz. So, nag-close siya 33.5, up siya 5.18% and meron siya 10.2 million net foreign buy. Okay? Next, si dito, mga kadito natics. So, mukhang valid yung breakout natin. Nag-stay siya dito. Akala ko babalik na naman sa bandang baba. Pinaka-main support natin dito pa rin naman sa 0.65. Pero maganda kasi breakout dito sa MA 100. So, ang pinakamalapit na resistance ulit dito sa 0.77. Hopefully, hindi siya bumalik kasi kung hindi, sideways siya sa range na 0.6 to 0.77. Okay? So, may chance mag-overbought. Hopefully, pitikin kasi maganda yung galaw niya, set up by Monday ulit. So, okay din yung MACD at saka RSI formation natin. So, nag-close siya 0.72, up ng 4.35% and meron siyang 3.5 million net foreign buy. Okay? Next, MRC. So, natuloy na rin pala yung breakout niya. Mabagal siya pero ayan. Obvious yung breakout niya dito sa MA 100 around 0.9. Pero yung range nga din niya, ito din siya. Ayan. May mga range bound pala tayo dito sa mga stocks natin. Anyway, ang napansin ko lang sa kanya is yung breakout niya dito sa MA 100 which is good sign. So lalo na hindi pa parabolic yung niya, mga indicators niya. Tama lang yung pagka-setup niya. So nag-close siya slightly below 1 peso, 0.99, up ng 4.21%. And then, meron siyang net foreign buy na 4.61 million. So, maganda yung mga setup ng mga nag-trending natin yung stocks. And then, lastly, si ICT. Ito, mag-all-time high na naman kaya ito. On the way na naman siya. Mag-breakout na naman si ICT natin dito sa 739. Panalo to, no? Nung tinitrade natin ito, mga 100 pesos lang to si ICT. Ngayon, nasa 700 na siya. Panalo yung mga kahit dividend holders ka lang, no? Maliliit yung dividends niya. Pero consistent na umakit yung price. So panalo siya. As compared kina SEC ngayon, di ba kasi sina SEC, nagsa-sideways yung buong picture niya. Okay po. So hopefully maka-breakout tayo dyan para sa mga holders natin. Maganda yung setup na yan. So nag-close siya 720 at up siya ng 3% itong tumulong sa market. Meron siyang 381 million net foreign buy. So bullish yung chart. And then yung MACD natin is on the way na rin siya para sa recovery natin. Okay po. So yun lang yung mga balita dito sa market. So mag-aabang ulit tayo ng mga balita over the weekends. Kilala mo naman si Donald Trump, unpredictable. So tignan natin yan. Pero at least 2 weeks pa rin naman, di ba? Ino-honor naman ng Iran yung 2 weeks na ceasefire nila. Hopefully ganyan pa rin by next week. Pero yung mga oil and gas sa Pilipinas, at saka yung mga presyo, di ba, hindi pa rin daw bababa. Kailangan daw niya kasi ng 1 month para mag-stabilize yung gas prices natin. Hopefully, by that time, may extension yung ceasefire sa Middle East. Okay po, so yun lang muna yung ating review for the Friday. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka guys sa channel natin kung gusto mo ng guide sa trading sa market. Crypto ko to, follow mo na lang para sa mga cryptos. Social media, Facebook account na Plummy Trader at saka Facebook page. Twitter, check mo na yung mga posts and then yung Patreon channel natin. So, gusto ng guide. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.